Kuya, nakita ko si Ate Bambi, ninanakaw niya yung mga alahas ni Lola Asuncion. At hindi kita kinikilalang ina dahil ang tingin ko sa'yo, demonyo. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Gumagalaw ng kusa ang ilang parte ng katawan ko. Wala akong ina na kayang ipahalay ang anak sa iba't ibang lalaki. Magandang araw po, Miss Clore. Gustong-gusto ko po talaga itong channel ninyo. Iba't ibang kwentong aswang po kasi ang napapakinggan ko. At katulad nga po ng mga sender ninyo, meron din po akong gustong ibahagi. At ang kwentong ibabahagi ko, nangyari nung panahong bata pa lamang ako. Ako nga po pala si Pia. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya, nakita ko si Ate Bambi, ninanakaw niya yung mga alahas ni Lola Asuncion. Bakit mo naman sinasabi yan? Umakyat ka ba sa taas ng bahay nila? Tinulungan ko kasi si Ate Annalyn na dalahin yung pagkain ni Lola Asuncion. Tapos, nadat na namin si Ate Bambi doon. Nagdanakaw kahit nakikita ng lola nila. Ang dami niyang kwintas, kuya eh. Tapos may mga bato-bato pa parang mamahalin. Nag-away nga sila ni Ate Annalyn. Kasi gusto ni Ate Annalyn ibalik ni Ate Bambi yung mga alahas ng lola nila sa lagayan. Naku naman, Pia. Paano pala kung hindi nakita ni Lola at maisipan ni Bambi na idawit ka? Alam mo naman si Bambi. Kaya niya ibintang sa iyo yung mga bagay na hindi mo naman ginawa. Tapos yung nanay niya, maniniwala na maagad sa kanya. Huwag ka na umakyat sa taas ha. Huli na yan. Sige, kuya. Dahil bata pa ako noon, mabilis lang akong kabahan sa mga sinabi niya. Nag-aaral pa po kasi ako noon sa elementary. At siya po ang nagpapaaral sa akin. Nagtatrabaho po kasi siya sa bigasan nila Ma'am Lorna. At ang sinasahod niya doon, yun ang pinambabaon ko sa eskwela. Kahit sobrang konti lang ng sahod niya. Wala na kasi kaming mga magulang. Patay na ang nanay namin, 2 taon lang ang nakalilipas. Pinatay po siya sa pamamagitan ng lason. Pero hindi namin alam kung sinong gumawa. At ang tatay naman po namin, iniwan kami bago pa namatay ang nanay namin. At oo nga pala, ang nanay po namin, ampon na anak ni Lola Asuncion noon. Araw ng Sabado noon kaya wala pong pasok. Pero pagsapit ng hapon, tila nagkakagulo ang lahat sa malaking bahay. Maririnig kasi sa bigasan nila ang mga ingay dahil nasa harapan lang naman yon. Para bang isiningit lang ang pwesto sa mataas na bakod nila sa kanang banda. At sa kaliwang bahagi naman, naroon ang malaking gate nila. Tapos, nakita namin si Ate Annalyn. Humahabol siya sa tumatakbong sasakyan at umiiyak. Sa tingin mo, kuya, ano kaya nangyayari? Ewan ko nga din eh. Pero mukhang dadalhin sa ospital si Lola Asuncion. Napansin ko kay kuya na hindi niya maalis-alis ang paningin niya kay Ate Annalyn. At nang parang hindi na siya makatiis sa kuryosidad niya, lumabas siya ng tindahan at nilapitan si Ate Annalyn na nakaluhod na sa lupa habang umiiyak. Gusto kong marinig ang itatanong niya, kaya sumunod naman ako. Annalyn, ayos ka lang ba? Anong nangyayari? Hindi na kasi humihinga si Lola, Pato. Hindi na ako nagtataka sa balitang yon. May sakit po kasi si Lola Asuncion at talagang matanda na siya. Pero nag-aalala ako noon kay Ate Annalyn. Ampon lang kasi siya at ang totoo po niyan, ang nag-ampon talaga sa kanya ay ang matanda. Bale, ginawa lang siyang anak ni Ma'am Lorna. Ayon naman kay kuya, base sa nalaman niya at naikwento niya rin sa akin, apo ng matalik na kaibigan ni Lola Asuncion si Ate Annalyn. Nilayo daw po siya ng totoo niyang lola sa ama doon sa nanay niya sa hindi naman namin malaman na dahilan. Mukhang ang lola lang po nila Bambi ang nakakaalam noon.
Laging galit si Ma'am Lorna at Bambi kay Ate Annalyn. At ayaw ng lola nila noon na inaaway siya ng mag-ina. Pero dahil namatay na nga po ang matanda, nang matapos ang libing nun, madalang na lang naming nakikita si Ate Annalyn na lumalabas. Ay naku, nakakunot na naman yung noo mo kuya. May problema ka ba? Wala naman. Naisip ko lang na bakit kaya hindi pa lumalabas si Annalyn? Baka busy lang sa loob ng bahay nila. Di ba nga kuya, parang araw-araw may bisita sa malaking bahay. Karamihan pa nga doon mga lalaki pa. Dahil sa sinabi ko noon, napatingin sa akin si kuya. Ako naman, nagtanong kasi para may gusto siyang sabihin. Bakit kuya? Gusto mo bang makita si Ate Annalyn? Gusto mo bang pumasok ako sa malaking bahay? Wag na. Baka mapaano ka pa doon. Hindi naman ako inaaway ni Bambi eh. Basta Pia, wag na. Hayaan mo na lang. Pagkatapos niyang sabihin yon, huminga siya ng malalim na parang labag din sa loob niya ang sinabi niya. Siyempre, para sa kanya, iba si Ate Annalyn. Alam kong may gusto talaga siya sa dalaga na yon. Araw ng Lunes naman noon, may pasok ako sa eskwelahan. Pagdating ng hapon, diretso ako sa tindahan imbis na umuwi sa bahay. Nadatnan ko si Bambi na kinukulit na naman ng kuya ko. May yayakapin, may akmang hahalikan niya ito. Ayaw ng kuya ko nun, kaya umiiwas siya. Dali-dali na lang akong lumapit para awatin sila. Pero nahagip ng paningin ko si Ate Annalyn. Lumabas ng gate na tumatakbo at saka nadapa. Kuya! Si Ate Annalyn! Mabilis na tumingin si kuya sa labas. At nang makita niya si Ate Annalyn na pilit na tumatayo at mukhang napakahina niya at may mga pasapa siya, may marka pa ng tali sa mga kamay niya. Tumakbo si kuya palabas at nilapitan siya. Tumakbo din ako para lumapit. Annalyn, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung kalagayan mo? Oo nga ate. Bakit marami kang pasa? Sino may gawa niyan? Umiyak agad siya na tumingin kay kuya na parang nagmamakaawa. Napansin ko naman na lumapit si Bambi sa amin. Nakakuras pa ang mga braso sa kanyang dibdib. Tulungan mo ko, Pato. Hindi ko na sila kaya. Sila? Sino sila? Hay nako, nag-iinarte lang yan, Pato, para makuha yung atensyon mo. Sila. Sige, sabihin mo sa akin, sinong sila? Wala. Huwag na lang. Nakatingin si Ate Annalyn sa baklang si Ate Bambi na parang natatakot. Mukhang pinagbabantaan siya ni Ate Bambi noon na huwag magsalita. Napatingin lang si kuya sa mukha ni Ate Annalyn noon at inalalayan siyang tumayo. Pero sobrang hina niya noon. Kaya walang choice ang kuya ko kundi buhati na lang siya at dinala sa bigasan. Huwag mong dramahan yung mga trabahante ni Mama dito, Annalyn, ha? Tigilan mo yung pag-iinarte mo. Pag-iinarte? Mukhang hindi naman siya nag-iinarte, ah. Hoy, Annalyn! Ma, nandito siya. Kita mo na, Annalyn? Nagalit si Mama sa'yo. Ang galing mo kasi mag-inarte dyan, eh. Nasaan na ba yung babaeng yon? Nandito, Ma. Nagpapakyut na naman kay Pato. Anong ginagawa mo dyan na babae ka, ha? Hindi ka pa tapos, ha? Balik sa loob ng bahay. Ang totoo niyan, natatakot ako kay Ma'am Lorna noon. Masungit kasi siyang babae at mahirap magalit. Ginagamit niya ang pera niya para pahirapan ka. Sobrang yaman kasi nila at napakalawak ang kanilang lupain. Tapos, malaki din ang bigasan nila. Pero 2 lalaki lang ang kasama ni Kuya doon. Si Kuya Nick at si Kuya Chris. At ikaw, Pato, trabaho mo ba yung babaeng yan? Bigas ang dapat mong atupagin dito, hindi babae. Pasensya na po, Ma'am Lorna. Mukha kasing kailangan ni Annalyn ng tulong kanina, eh. Hindi niya kailangan ng katulong. Atensyon mo ang gusto niya makuha, kaya nag-inarte yan, di ba? Hindi po, ha?
Ang hina kaya ni Ate Annalyn, hirap nga po siyang makatayo eh. At sino naman nagsabi sa'yong magsalita kang bata ka? May naiintindihan ka ba sa nangyayari? Opo, meron po. At ano naman yun, Aber? Na hindi po totoong nag-iinarte si Ate Annalyn, pero yun po yung gusto niyong paniwalaan namin. Pia, huwag ka na lang magsalita. Eh kuya, gusto mo bang matanggalan ng trabaho ang kuya mo para wala kang pambaon sa school? Ma'am Lorna, pasensya na po kayo. Kakausapin ko na lang po yung kapatid ko. Pia, ano ba? Hindi ko naman tinuro sa'yo na sumagot-sagot ah. Totoo naman yung sinasabi ko kuya eh. Gusto mo ba akong mawalan ng trabaho? Umiling na lang ako. Ayokong mawalan ng trabaho ang kuya ko. Kaya sumunod na lang ako sa kuya ko. Si Ate Annalyn naman, kahit halatang nahihirapan siya, walang pakialam talaga sila Ma'am Lorna. Pinilit pa rin siyang pumasok sa loob ng malaking bahay. Kinagabihan naman nun, napansin kong hindi makatulog ang kuya ko. Sa galaw niya hindi rin ako makatulog. Pabaling-baling kasi siya sa higaan namin. Sinubukan ko namang baliwalain siya, pero sa huli, hindi rin ako makatiis kaya bumangon na lang ako. Kuya, bakit ba? Hindi ka ba matutulog? Pasensya ka na, Pia. Naisip ko kasi si Annalyn eh. Kamusta na kaya siya? Halata namang hindi siya okay kanina, kuya eh. Gusto mo ba siyang tulungan? Sana. Pero kung ire-report ko naman yung nangyari sa kanya, malakas ang kapit ni Ma'am Lorna sa mga taong mataas ang posisyon sa bayan natin. Wala akong laban sa kanila. Tsaka isa pa, ayoko mawalan ng trabaho. Kung wala akong trabaho, wala akong pampaaral sa'yo. Pero kuya, paano kung kailangan talaga ni Ate Annalyn ng tulong? Tapos nagpabaya tayo kasi ayaw lang natin mawalan ng trabaho. Masasama kaya yung mga ugali ng mag-ina na yun? Di ba kuya, kaya din nilang pumatay? Shh! Huy Pia! Huwag kang maingay. Huwag mong sasabihin ulit yan ha. Baka may makarinig sa'yo. Totoo ang sinabi ko. Ang mga taong tulad ni Ma'am Lorna, kaya nilang pumatay. Dahil may nangyari na noon. Pinapatay niya ang taong may utang na malaki sa kanya. At hindi nakabayad pero kahit ni isa noon, walang may nagreklamo. Dahil nga sa mahirap siyang kalaban. Sa huli ay nakatulog din ako. Kasi ramdam kong natulog din siya. Pero saglit lang yon at naramdaman ko siyang bumangon. Hindi muna ako umimik. Pero naramdaman kong binubuksan niya ang pinto ng dahan-dahan. Nang maisara niya ito, bumangon din ako at dahan-dahang naglakad din papuntang pintuan. Narinig kong binuksan niya ang main door sa baba. Kumunot na ang noo ko kasi parang aalis siya. San kaya pupunta yun si kuya? Parang hinintay lang niya ako makatulog para makaalis siya mag-isa. Binalot ako ng kuryosidad. Kaya nang makalayo si kuya, lumabas din ako. Sinundan ko siya at nakita ko ngang papunta siya sa malaking bahay. Sumilip siya doon. Ako naman ay umikot sa kabila sa may likod banda. Ang malaking bahay na yon, bukod sa malaking gate sa harapan, may dalawa ring maliit na gate sa likuran sa kaliwa at kanan. Tapos, sa likod ng malaking bahay na yon, malawak na kakahuyan na. Napansin kong tila nakabukas ang maliit na gate. Si kuya naman, mukhang nandoon sa kabilang gate din na maliit. Naisip ko noon, baka papasukin niya rin yon. Pero ako, may narinig akong iyak ng babae at tawa ng mga lalaki sa kakahuyan. Kumunot ang noo ko at dahil madilim, takot akong lumapit. Pero ginawa ko pa din sa huli, pero konting lapit lang. Sa tingin mo makakapagsumbong ka? Hindi. Dahil mamamatay ka na dito pa lang. Naririnig ko ang boses ni Ate Bambi sa malayo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Natatakot ako sa posibilidad na gawin niya sa kung sino man ang kausap niya. Dahil doon, bumalik ako sa pwesto ni kuya at binulungan siya. Uy, kuya! Ha? Pia, anong ginagawa mo dito?
Tulog ka, di ba? Naramdaman kitang bumangon eh. Lumabas ka kaya sinundan kita. Hating gabi na, Pia. Dapat hindi ka na sumunod sa akin. Paano kung kinuha ka ng aswang? Aswang? Totoo bang may aswang, kuya? Totoo man o hindi, Pia. Delikado kasi gabi. Pero kuya, narinig ko si Ate Bambi sa likod ng bahay. Para siyang may kausap. Ano? Kausap? Opo, kuya. Sabi niya hindi niya hahayaan yung kausap niyang magsumbong. Hindi ko nga alam kung sino kausap niya eh. Pero may narinig akong iyak ng babae at saka tawa ng mga lalaki. Ano? Nasaan? Baka si Annalyn yun. Natakot ako para kay Ate Annalyn dahil sa sinabi ni kuya. Dahil doon, dahan-dahan kaming pumunta sa likod ng bahay. At doon nga nakita namin ang figura ni Ate Bambi. May kasamang 4 na lalaki. Para silang may ginagawa. Dahil may nakataling babae sa puno. At dahil iniilawan nila ang katawan nito, kita kong wala siyang damit. Hindi ko lang naklaro ang lahat dahil tinakpan ni kuya ang mga mata ko. Bakit, kuya? Mga hayop sila. Mga hayop sila, Pia. Bakit nila to ginagawa kay Annalyn? Patingin kasi ako, kuya. Alisin mo yung kamay mo. Dahan-dahanin mo lang yung boses mo, Pia. Baka marinig ka nila. Huwag mo na rin titignan ha. Hindi mo to dapat makita. Halos umiyak na si kuya noon. Ramdam ko na nasasaktan siya. Hindi ko rin nagustuhan ang mga halinghing ng mga boses lalaki na naririnig ko. At ang iyak ng babae na parang hirap maglabas ng salita. Base sa boses niya, parang may busal siya sa bibig. Nagustuhan mo ba, Annalyn? 4 na yan. Huwag mo na pangarapin si Pato kasi akin na siya. Alam ko, Annalyn. Alam kong gusto mo yan. Kaya mag-enjoy ka. Hayaan mo ubusin ka nila. Dahil pagkatapos nito, mamamatay ka na. Kahit may takip ang mata ko na palad ni kuya, nanlaki pa rin ito. At sigurado ako na nararamdaman ng palad niya ang paggalaw ng pilik mata ko. Kinabahan ako. Alam kong gusto ni kuyang tumulong. Pero wala siyang magagawa kasi sigurado kapag nalaman ni Ate Bambi na nandoon kami sa paligid nila, mapapahamak pati kami. 4 na lalaki pa naman ang kasama ni Ate Bambi. Hindi kaya ng kuya kong lumaban sa mga yon. Nang tila tapos na sila, nakarinig ako ng mga kalabog. Parang pinapalo. At ang boses ni Ate Annalyn, parang dumadaing at sobrang nasasaktan. Si kuya, niyakap lang ako at umiyak sa akin. Kuya, anong nangyayari? Pinapatay nila si Annalyn. Ano? Tulungan natin siya, kuya. Pia, malalaking tao sila. Kapag tutulong ako, sasaktan ka nila. Gusto kong tumulong, Pia. Gustong gusto ko. Pero hindi kita pwedeng ipahamak. Siguro nung panahong yon, kung may cellphone lang kami, kukuha na namin yon bilang ebidensya. Pero wala kaming ganong gamit. Nang natahimik na si Ate Annalyn, inalis ko bigla ang kamay ni kuya. Saka ako nakita na naghuhukay na pala ang mga lalaki. Pero si Ate Annalyn, parang gumagalaw pa rin. Buhay pa si ate, kuya. Oo nga, may naisip akong paraan, Pia. Pero sana magtagumpay tayo. Hindi natin kayang labanan ng mga yan, kaya ito na lang. Anong paraan yan, kuya? Basta, wala tayo ibang gagawin ngayon kundi maghintay. Nilibing nilang buhay si Ate Annalyn noon. Sa murang edad ko noon, hindi ko inasahan na masaksihan ko ang ganong krimen. Nang matambakan na ng lupa ang pinaglibingan nila kay Ate Annalyn, niligyan din nila ito ng mga tuyong dahon bago umalis. Nang mapagtanto namin na wala na sila, dali-dali naming nilapitan ang kinaroroonan ni Ate Annalyn. Mabilis naming hinuka yon. Malambot pa ang lupa kasi bagong bungkal yon. Kaya kahit kamay ang ginamit namin,
Nagagawa naming bawasan ng nakatabo na lupa kay Ate Annalyn. Annalyn, huwag kang bumitaw pakiusap. Lumaban ka dyan. Ilalabas kita. Gamitin mo tsinelas mo, Pia, para mas madali. Opo, kuya. Ginawa ko ang sinabi niya. Ginamit ko ang tsinelas panghukay. Pero siya, parang may napansin. Mabilis niyang nilapitan yon at saka ko napagtanto. May naiwan palang pala. Yon ang ginamit ni kuya. Hanggang sa mahukay namin si Ate Annalyn, na agad naman na humigop ng hangin. Annalyn, salamat naman at buhay ka pa. Pia, tulungan mo ko. Alisin natin siya dito. Opo, kuya. Ate, halika na. Dinala namin siya sa bahay. At nang buksan ni kuya ang ilaw, doon namin natitigan si Ate Annalyn ng mas maliwanag. Duguan ang ulo niya. Sobrang daming pasa ang katawan niya. Tanging damit lang ni kuya ang takip sa katawan niya. Hinubad kasi ni kuya ang t-shirt niya at yon ang pinasuot niya kay ate. Bakit nila ginawa to sa'yo, Annalyn? Bakit ka pinapapatay ni Bambi? Pato, ayokong madamay kayo dito. Hindi nila malalaman na nandito ka. Basta huwag ka nalalabas. Malinis ang lahat na umalis tayo dun sa kakahuyan. Tulungan kita makalis dito sa bayan. Basta magpagaling ka muna. Maraming salamat, Pato, ha? Kailangan mo ng tulong, Annalyn. Hindi mo dapat ito nararanasan. Pero hayaan mo. Mag-iipon ako. Aalis tayong lahat dito. Saan tayo pupunta, kuya? Kahit saan. Basta malayo sa mag-inang yun. Ayon kay Ate Annalyn noon, simula nang mamatay si Lola Asuncion, nagsimula na ang kalbaryo sa buhay niya. Pinagkikitaan daw siya ni Ma'am Lorna gamit ang katawan niya. Si Ate Bambi naman, talagang galit na galit sa kanya. Gawa nga ng ang mga lalaking gusto ng baklang yon, kay Ate Annalyn nagkakagusto. Mga 2 araw si Ate Annalyn sa bahay. Araw ulit ng Sabado, nagluto si Ate Annalyn ng adobo at inutusan niya akong dalhin kay kuya ang niluto niyang yon. Sumunod naman ako. Tuwang-tuwa pa akong ibinigay yon kay kuya. At saktong tinitikman niya ang adobo na yon, may dumating na mama. Magandang araw. Magandang araw din po. Bibili ka po ng bigas? Marami kami magagandang klase dito. Pili lang po kayo. Pasensya na. Hindi ako bibili ng bigas. Ako nga pala si Lito. Meron lang sana ako itatanong. Ganun po ba? Tungkol saan po? Saktong nasa ganung pag-uusap ang mama at ang kuya ko nang dumating naman si Ma'am Lorna. Oy, Pato! Meron na bang 10,000 dyan? Ika-shout ko na kasi kailangan ko yan. Teka lang po, Mang Lito 10,000 po ba, ma'am? Bakit? Kaya ba yung 20? Kumita naman po tayo ngayong araw. Lagpas 20 na po yung kita. Nagbilang muna si kuya ng pera tapos si Ma'am Lorna naman. Tinitigan taas baba ang mama. Unahin mo na muna itong customer, Pato. Hindi po, ma'am. Magtatanong lang po sana ako. Pasensya na po sa abala, Ganun ba? Tungkol naman saan? Tungkol ho sa anak ko ho. Ang sabi sa akin ng nanay niya bago siya namatay, dito ko siya makikita. Hinahanap ko po yung bahay ni Ma'am Asuncion. Yung batang inampun niya po. Anak ko po yun. Natigilan kaming lahat. Si kuya mula sa pagbibilang ng pera, napaangat ng muka at napatingin sa mama. Naningkit naman ang mga mata ni Ma'am Lorna at biglang naging maasim ang ekspresyon ng muka. Babae ba yung anak mo? Opo, ma'am. Annalyn yung pangalan niya. Tatay ka po ni Ate Annalyn? Oo. Kilala mo siya? Nasaan siya? Tumingin ako kay kuya noon, pero kinurapan niya ako ng mga mata niya na sinisigurado ding hindi makikita ni Ma'am Lorna. Si Ma'am Lorna naman ang sumagot sa mama. Ako yung tumayong ina ni Annalyn. Pero wala siya dito, nagrebelde. Sumama siya sa lalaki.
May ugaling malandi pala yung anak mo, ano? Ano po? Sumama sa lalaki? Aba oo. Pinapaaral ko siya ng maayos pero pagbo-boyfriend ang inaatupag niya. Sinaway ko pero nagalit. Kaya yon lumayas. Nagulat na lang ako, wala na siya sa bahay. Pagkatapos nagsulat na lang humihingi ng pasensya. Iniwanan niya at sinabi ngang sumama siya sa boyfriend niya. May iniwan po ba siyang address? Aba syempre wala. Sino bang nagtana na mag-iiwan ng address? Sige ho. Maraming salamat ho sa pagsagot ng tanong ko. Hanapin ko na lang po yung anak ko sa ibang lugar. Umalis na ang lalaki. Si kuya naman binigay ang pera kay Ma'am Lorna. Ako naman, sinundan ng tingin ng lalaki at pagkaalis ni Ma'am Lorna, nagsalita ako. Sayang kuya no, hindi natin nasabi yung totoo sa mama. Habulin mo siya, Pia. Pero huwag kang magpapalata Ha? Bakit naman kuya? Saka ko lang napagtanto. Nagsusulat pala ang kuya ko at dali-dali niya itong itinupi at pinasok sa plastic. Nilagay sa Tupperware na may lamang adobo. Ibigay mo to sa kanya, Pia. Sabihin mo pagkain niya. Kailangan niya tanggapin to, Paano niya ibabalik yung Tupperware, kuya? Huwag mo na isipin yun. Ang mahalaga, mabasa niya yung sulat ko. Hindi na ako nagtanong pa. Sinunod ko na lang ang sinabi ni kuya. Alam ko naman na gusto niyang sabihin sa mama kung nasaan si Ate Annalyn. Nagkunwari akong naglalaro lang sa daan. Lakad takbo ang ginawa ko. Pero ang totoo niyan, hinahabol ko yung lalaki. Mabuti na lang huminto siya para sumilong sa puno sa gilid ng kalsada. Kinakabahan ako noon. Naiisip ko kasi na kapag halimbawang makita ako ni Ma'am Lorna, baka magtanong siya at hindi ko alam ang isasagot ko. Pero nang huminto ako sa harap ng lalaki, ngumiti ako ng napakatamis at saka nagtanong. Kumain na po ba kayo? Ining, saan ka pupunta? Sabi po kasi ni kuya, tatanungin lang kita kung kumain ka na po kasi gusto niyang ibigay to sa'yo Nangunot ang noo ng mama na nakatingin sa box. Sinilip niya ito at tila napansin niya sa loob ang papel na nasa loob ng plastic. Napatingin siya sa akin pero nginitian ko siya ng ubod ng tamis para mas bigyan siya ng clue kahit nakabado ako. Tama-tama. Hindi ba ako kumakain? Maraming salamat Sige po, kailangan ko na pong umalis Huwag niyo pong sabihin kahit kanino na binigyan ka namin ng pagkain O sige, hindi ako magsasalita tungkol doon. Tsaka maraming salamat Ining lalo na sa kuya mo. Sa palagay ko ay napagtanto ng mama ang ibig sabihin ng ginawa ko. Wala na kasi siyang maraming tanong noon. Hindi katulad ng iba na talagang magtataka. Bakit ka bibigyan ng ulam kung hindi naman kayo magkakilala? Bumalik na ako sa pwesto ng kuya ko noon. At natuwa naman siya nang malamang na ibigay ko nga sa mama ang Tupperware. Yung may adobo at sulat niya sa loob. Pagdating ng hapon, bandang 6:00 yon, nadat na namin si Ate Annalyn na nagluluto na naman. Bakit ka na naman nagkikikilos dyan, Annalyn? Pinapagod mo lang sarili mo. Hindi ka ba naman okay talaga? Kaya ko na yung sarili ko, Pato. Tsaka ito lang naman yung naisip kong paraan para makabawi sa inyo. Niligtas niyo yung buhay ko Gusto kong magpasalamat dun. Ilang beses mo lang sinabi yan At ilang beses ko lang ang sasabihin sa'yo. Na kahit sino naman nakakita sa'yo ng ganong sitwasyon, huhukayin ka ulit para iligtas. Kaya nga mabuti na lang nandyan kayo. Sobrang lupit nila sa akin. Hindi sila mga tao. Dapat nga sa kanila pinaparusahan Maging okay lang talaga ako, Pato. Magsisikap ako. Gaganti ako sa mag-inang yon. Si Bambi ang pumatay kay Lola. Dapat siyang managot. Isa pa pala sa katotohanan na sinabi ni Ate Annalyn noon. Namatay ang matanda hindi dahil sa sakit, kundi dahil pinatay siya at si Ate Bambi ang gumawa.
Kaya siya nilibing ng buhay. Kasi nga ayaw ni Bambi na magsumbong siya kay Ma'am Lorna. Oo nga pala, Annalyn. May pumuntang mama kanina sa bigasan. Sabi niya, tatay mo daw siya. Ha? Talaga? Nasan siya? Umalis siya nang sabihin ni Ma'am Lorna na sumama ka daw sa lalaki. Ano? Walang ya talaga yung babaeng yun. Nasaan na yung tatay ko? Sinabi niya talaga na tatay ko siya? Opo, ate. Pero gumawa kami ng paraan ni kuya para masabi sa kanya na nandito ka kasama namin. Sana nga mabasa niya yung sulat ni kuya eh. 10:00 ng gabi, Annalyn. Pupunta tayo sa sirang waiting shed malapit sa kakahuyan. Kung nabasa niya lahat ng sulat ko, darating siya doon. Kikitain natin siya. Maraming salamat talaga, Pato, ha? Hindi ko alam may tatay pa pala ako. Biglang niyakap ni Ate Annalyn si Kuya Pato na siyang ikinagulat naman ni Kuya. Kitang-kita ko ang nanlalaki niyang mga mata at maya-maya ang gulat na yon ay napalitan ng ngiti. Sobrang gusto noon ng kuya ko si Ate Annalyn kaya ginagawa niya ang lahat para matulungan niya si Ate Annalyn. Pagsapit ng gabi, nakasuot si Ate Annalyn ng damit ni Kuya. Pinusod din niya ang buhok niya para magmukha siyang lalaki para hindi siya makilala agad na siya si Ate Annalyn. Pagdating namin sa waiting shed doon, wala pa yung kikitain namin. Naghintay kami sandali at maya-maya lang, dumating nga siya. Mabuti naman at dumating ka po, Mang Lito. Maraming salamat sa ginawa niyo Tatanawin kong utang na loob to. Kailangan niyo po kasi magkita talaga. Siya nga pala. Ito po si Annalyn, Mang Lito. Yan po yung anak niyo po. Annalyn, siya yung sinasabi naming tatay mo. Annalyn? Totoo po ba? Ikaw po ang tatay ko? Oo anak, ako ang tatay mo. Nagyakap ang mag-ama na puno ng iyakan ng pagitan nila. Kahit nga ako noon, naiiyak sa kanila. Bumalik muna kami sa bahay na tahimik lang. Doon nag-usap sila kuya at sinalaysay ni kuya lahat kay Mang Lito ang nakita namin. Si Ate Annalyn naman, nagbigay din ng kwento tungkol sa mga pinagdaanan niya sa loob ng malaking bahay na yon. Dahil doon, nalumo si Mang Lito sa mga nalaman at napaiyak na lang. Patawarin mo ko, Annalyn. Anak, kinuha ka ng lola mo noon dahil sa ayaw niya matulad ka sa nanay mo at sa ina ng nanay mo. Magulo kami noon. Ninakaw ka kasi ng lola mo at sa huli kong nalaman, binigay ka niya sa kaibigan niya si Asuncion. Bakit niya ako ninakaw, tay? Dahil mabagsik namang kukulamaangkan ng nanay mo at ayaw ng lola mo na matulad ka sa kanila, kaya ka nilayo. Mangkukulam ang nanay ko? Patawarin mo ko, anak. Pero, totoo, tama ang narinig mo. May ganun lahi ang nanay mo at nasa dugo mo ang pagiging mangkukulam at mambabarang. Grabe ang gulat ko noon. Ang buong akala nga namin noon, masasaktan si Ate Annalyn. Mandidiri sa nanay niya dahil isa itong mangkukulam. Pero iba ang nakita kong ekspresyon sa kanya. Hindi siya yung parang nanlulumo na hindi matanggap ang tunay na pagkatao niya. Sa halip ay natutuwa pa siya. Kung ganun, tay, meron na akong laban. Ha? Laban? May paraan na ako para parusahan si Mama Lorna at Bambi. Hindi ka galit, anak? Bakit naman ako magagalit, tay? Makapangyarihan pala yung lahi ko. At may hindi ako magandang napagdaanan. Pinagsamantalahan nila ako, tay. Binenta nila yung katawan ko para magkaroon sila ng maraming pera. Iba't ibang lalaki ang gumawa sa akin noon. Nilibing nila ako ng buhay. Walang kapatawaran yung ginawa nila sa akin, tay. Gusto kong gumanti. Nung gabing yon, bigla akong natakot kay Ate Annalyn. Pati si kuya, kinakausap siyang huwag gawin yon. Pero malalim kasi ang rason ni Ate Annalyn. Sobrang paghihirap ang napagdaanan niya at hindi namin siya masisisi. Kinabukasan naman,
Linggo noon, bumalik si kuya sa trabaho. Ang mag-ama naman ay nanatili sa bahay para ipagpatuloy ang pagtatago ni Ate Annalyn. Pero sa tindahan naman, napansin namin ang mga usapin ng mga tao na may nawawalang patay daw sa lamay. Hindi daw mahagilap ang bangkay. At dahil sa impormasyon na yon, natatakot ako. Kuya, narinig mo ba yung mga sinasabi nila? Oo nga eh. Nakapagtataka. Sino kaya nagnakaw ng bangkay? Nagnakaw? Eh paano kuya kung bumangon lang pala yung patay? Ano? Hindi naman bumabango yung patay, Pia. Eh wala daw siya sa kabaong eh. Eh di bumangon. Hindi makakabangon yung patay, Pia. Kaya lang naman nawawala. Siguro baka ninakaw. Eh sino naman ang nagnakaw? At bakit naman ninakaw? Anong gagawin nila sa ninakaw na patay? Abay, ewan ko. Pagka-uwi namin ng hapon, kinagabihan ay nakita ko si Mang Lito at Ate Annalyn. Nakaupo sa sahig at parang may binabasa na itim na libro. Napansin din yon ni Kuya kaya nagtanong siya. Ano po yan, Mang Lito? Ito? Diary to ng nanay ni Annalyn. Diary po? Ng nanay po ni Annalyn? Nagkatinginan kami ng kuya ko noon. Kung may nangyayaring kakaiba sa lugar namin, may mga weirdo na mag-ama naman sa loob ng bahay namin. Kasi bukod sa nakita namin silang may hawak na ganon, nagbulong-bulungan din sila na mag-ama. Parang may sikreto sila kuya, no? Mukhang alam ko na kung ano yun ah. Ano yun kuya? Parang dun mababasa sa libro nila kung paano gawin yung kulam. Naku kuya, hindi kaya nag-aaral si Ate Annalyn kung paano mangkulam? Huwag ka nalang maingay, Pia. Kung nakakatakot sila, Ma'am Lorna, mas nakakatakot ang mangkukulam. Kung gusto niyang gumanti, hayaan na lang natin si Annalyn. Naintindihan ko naman si kuya kung palaging rason niya ay wag mangialam. Hindi kami umimik kung may mga nakakakilabot na ginagawa ang mag-ama sa bahay. Tapos isang gabi po noon, sa bahay ulit narinig kong kinausap ni Ate Annalyn si kuya na kumuha ng buhok nila Ma'am Lorna at Bambi. Ano? Gusto mong kumuha ng buhok ng mag-ina? Oo, kailangan ko yung mga buhok nila para tumalab yung kulam. Kulam? Kukulamin mo sila? Gagawin mo talaga yon? Bakit naman hindi, Pato? Sinira nila yung buhay ko kaya sisirain ko rin sila. Alam kong gusto mo magigante, Annalyn. Naintindihan kita dyan. Pero mahirap kasi yung pinapagawa mo. Ayoko din kasing maging isa sa dahilan kung bakit sila naghihirap. Takot ka pa rin ba sa kanila? Alam mong kaya nila magbayad ng tao para saktan ako, di ba? Sino bang mas nakakatakot? Sila o ako? Annalyn. Ang gusto lang naman namin ng kuya ko noon, mamuhay ng payapa. Pero hindi namin akalain na hahantong siya sa sitwasyon na kailangan niyang gawin ang bagay na hindi niya gusto. Sobrang napipilitan siya noon, lalo na't nasa iisang bahay lang namin sila Ate Annalyn at ang kanyang ama. Kinabukasan noon, nasa eskwelahan ako. Pero hindi lingid sa kaalaman ko na habang naroon ako ay gumagawa naman ng paraan ng kuya ko para makakuha ng buhok ng mag-ina. Pag uwi ko ng bahay, agad ko siyang tinanong kinagabihan. Kuya, nakakuha ka ba ng buhok nila Ma'am Lorna at Bambi? Teka, bakit mo alam yan? Kasi narinig ko kayo eh. Tinakot ka ni Ate Annalyn. Oo, nakakuha ko. Saktong nagpa-cash out pa ng 10,000 ulit si Ma'am Lorna pero pinatid niya sa akin dun sa bahay nila. Nakuha ko ang buhok niya sa suklay na pinatong niya sa coffee table. Eh yung kay Ate Bambi, kuya. Ano pa nga ba? Di ginawa ko yung paraan na pabor sa kanya. Tulad ng halik, kuya? Hinalikan mo siya? Dahil sa tanong ko, sumama ang tingin niya sa akin. Napangiwi na lang ako at nirespeto kung hindi siya nakasagot. Basta ang mahalaga lang noon, nagawa niya ang gusto ni Ate Annalyn.
at hindi na kami mapapahamak ng kuya ko. Pagsapit ng hating gabi, umalis ng bahay ang mag-ama. Dala nila ang mga gamit ni Mang Lito noon. Nasa palagay naman namin ng kuya ko, mga kagamitan ng pangkukulam yon. Hindi ba natin sila susundan, kuya? Alam naman natin kung anong gagawin nila, kaya hayaan mo na. Maliban na niligtas natin si Ate Annalyn, kuya. Hindi ko alam, Pia. Nung gabi kasi na yon, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan natin iligtas si Annalyn kasi babae siya, tao siya. Karapatan niya mamuhay na malaya. Kung may maliman, yun yung pagkatao niya. Para bang nagpatira ako na nakakatakot na nilalang dito sa bahay. Nakakala naman natin, madadagdagan tayo pero walang mababago. Pero yun pala, araw-araw tayo mamumuhay sa takot dahil sa gusto niyang gawin. Masama ang loob mo sa kanya, kuya, no? Wala naman sigurong tulad natin ng hindi sasama ang loob sa plano niya, di ba? Nagawa niya akong takutin. Duwag na nga akong duwag, pero mahirap banggain ng mangkukulam. Mahal mo ba siya, kuya? Muli ay tiningnan niya lang din ako ng masama. Hindi na ako nagtanong pa. Basta ganun na ang reaksyon niya. Kilala ko ang kuya ko. Alam ko ang ayaw at gusto niya. Pero pagkalipas siguro ng mga 2 oras noon, nakarinig kami ng tila tunog mabangis na hayop sa likuran lang ng bahay namin. Makahoy din kasi ang parteng yon, kaya maririnig din ang mga tunog ng mga tuyong dahon na inaapakan. Pero maliban sa tunog hayop na yon, may naamoy din kami. Kuya, nakakadiri yung amoy, no? Naaamoy mo ba? Ang baho nga. Ano kaya yun? Halos hindi niya natapos ang sasabihin niya nang bigla siyang naduwal. Sunod ay ako din. Hindi ko kinaya ang amoy. Sobrang baho talaga. Parang amoy patay na nabubulok na laman. Mahirap ipaliwanag, pero sobrang nanghihina ang katawan ko sa sobrang baho. Putya naman. Hindi ko kaya magtagal dito, Pia. Tara na. Ang baho eh. Todo takip ako sa ilong. Lumabas kami ni kuya sa bahay. Huminto lang kami sa labas at saka siya napatingin ulit sa bahay. Ano ba yun, kuya? Aso ba yun na nagdala ng patay na hayop sa likod ng bahay natin? Ewan ko. Parang hindi naman basta patay na hayop yun eh. Nangangamoy formalin. Patay sa lamay. Tingnan kaya natin. Dahil sa sinabi ko, dahan-dahan kaming pumunta sa likuran ng bahay. Wala yun sa mismong likod ng bahay talaga, kundi sa dulo pa. Hawak ni kuya ang kamay ko at sobrang dahan-dahan. Nilapitan namin ang tunog mabangis na hayop na yon. Maliwanag ang buwan kaya nakikita namin ang figura ng isang nilalang na nasaan yung tao naman. Pero mahaba ang tenga niya. May buntot pa siya. Ano yan, kuya? Putya! Anong klaseng nilalang to? Tago, Pia! Bilis! Hinila ako ni kuya sa may damuhan. Nanginginig ang katawan kong pinagmamasdan ang nilalang na yon. Meron siyang kinakain. Mabuti na lang, mabilis ang kamay ni kuya. Dahil bago pa ako makatili, dahil tao ang nakikita kong kinakain niya, natakpan niya agad ang bibig ko. Bumulong lang siya sa tenga ko. Huwag kang maingay. Baka marinig niya tayo. Tumangulang ako, pero may luhang tumutulo mula sa mga mata ko. Natutuluan nito ang kamay niya sa bibig ko. Nang tumayo ang nilalang na yon, nagpanik ako. Niyakap ako ni kuya ng mahigpit. Nakasalampak na ang posisyon namin sa pinagtataguan namin at yapos na yapos niya ako. Ramdam ko sa likuran ko ang malakas na pagtibok ng puso niya dulot ng kaba. Nang humawak ako sa braso niya, basang-basa ito ng pawis. Ang masakla pa nun, maraming langgam sa kinaroroonan namin. Sabay-sabay silang nagkagatan sa balat ko, dahilan ng pagsipa-sipa ko. Nakuha lang noon ang atensyon ng nakakatakot na nilalang na pinapanood namin. Huwag kang magulo, Pia! May langgam kasi, kuya. Puwersahan kong inalis ang kamay niya sa bibig ko.
Binalik lang niya ang palad niya sa bibig ko nang humakbang ang nilalang papunta sa kinaroroonan namin. At mas humigpit pa ang pagyakap ni kuya sa akin. Halos mapipisa na ako sa lakas niya. Punong-puno na ng langgam ang paa ko, pero hindi ako makakilos para alisin ang mga yon. Lalo na't 2 hakbang ulit ang ginawa ng nilalang na yon. At malapit na talaga siya sa amin. Pero biglang may asong umalulong. Dahil doon, umalis siya, tumakbo siya at sobrang bilis pa. Pagkaalis niya ay inalis din ni kuya ang kamay niya sa bibig ko at mabilis siyang tumayo. Pia, bilis! Bago pa siya makabalik! Kuya, nakakatakot siya. Ano klaseng hayop yun? Aray! Kuya, ang daming langgam. Umaabot na sa katawan ko. Iyak ako ng iyak. Si kuya naman, para mas madali ang pag-alis namin doon, binuhat na lang niya ako at tumakbo siya pabalik sa bahay. Pagpasok namin, binaba niya ako at mabilis na sinara ang pintuan. Kumakain siya ng tao, kuya. Aswang ba siya? Saan ba siya galing? Yun yung kumukuha ng mga patay? Ano? Yun yung nagnakaw sa mga patay, Pia. Bangkay yung kinakain niya. Pakiramdam ko matotroma ako sa nakita ko. Madaling araw na rin umuwi ang mag-ama at nadatnan nga nila kaming gising pa at nasa ganong sitwasyon. Pato, anong nangyari sa inyo? Oo nga. Ano ba nangyari sa inyo? Bakit parang takot na takot kayo dyan? Kasi may patay po sa likod ng bahay. Patay sa likod ng bahay? Ewan ko. Ewan ko kung saan lamay nang galing yun. Kung kaninong patay yan pero dinala kasi siya dito ng nakakatakot na nilalang. Parang tao naman pero merong buntot. Tapos kinakain niya yung bangkay. Ano? Bangkay? Tinuro din namin ni kuya ang patay sa likod ng bahay. At nandun pa ngayon. Nagbaon lang kami ng mga damit na bagong laba. At itinakip lang yon sa mga ilong namin. Nang ilawan ni Mang Lito, doon namin napagtanto na wala palang lamang loob ang bangkay na yon. Lalaki siya at wakwak ang dibdib niya hanggang tiyan. Isang balbal ang may gawa nito. Balbal? Ano po yun? Isang uri na aswang na mahilig kumain ng patay. Mapanganib ito. Mas mabilis. May iba't ibang uri po ng aswang? Oo, Pia. Maraming uri ng mga aswang. Merong gabunan. Isang aswang na mas malakas at mapanganib. Meron din naman taong lobo. Sila naman yung mga aswang na nag-aanyong malaking aso. Ang manananggal naman, ito yung mga naghihiwalay ang kalahating katawan para makalipad. Tapos ang tiktik. Ito yung mga aswang na mahahaba ang dila. Ginagamit niya ito para kunin ang sanggol sa sinapupunan ng isang babaeng buntis. At nakita niyo naman, di ba? Yun yung balbal. Mahilig siya magnakaw ng patay dahil paborito niya itong kainin. Kung may balbal po dito, saan po nang galing yun? Yun ang hindi natin alam. Halos hindi mawala sa isipan ko ang nasaksihan nung gabing yon. Tapos kinabukasan noon, nang tingnan namin ulit ang likod bahay, wala na doon ang bangkay. Mukhang binalikan ng balbal. Balitang balita na naman na meron daw babaeng nagreklamo sa kapitan na nawawala daw ang bangkay ng kanyang asawa. Sinabi niyang bumangon daw ang patay, kaya hindi raw siya pinansin ng kapitan. Yun din ang akala ko nung una. Akala ko bumabangon ang patay. Yun pala, balbal ang kumukuha sa patay. Pagpatak ng tanghali, pumunta ako sa bigasan para makasabay si kuya sa tanghalian. Nandun na naman si Ate Bambi at napansin ko na hindi na siya nakasuot ng sexy na damit. Ang init nga ng panahon, nakatalukbong siya ng balabal. Ano pong nangyari sa inyo, Ate Bambi? Bakit ka ba nagtatanong? Oo nga, Bambi. Hindi ka ba naiinitan? Skincare lang to. Hindi pwede maarawan kasi baka masunog yung balat ko. Pahingi nga ako ng 5,000 pa to. Nagpaalam ka ba sa mama mo? Ano ba? Ilista mo na lang.
Napansin ko ang kamay niya. Parang nangungulubot ang balat niya. Hindi na lang ako umimik noon dahil alam ko namang mababara ako kapag magtanong pa ako. Kasunod naman na araw noon, wala akong pasok kaya tumambay naman ako sa bigasan kasama ni Kuya. Nabalitaan namin na pumunta daw sa ospital si Ma'am Lorna at nagpa-check up daw gawa nga ng napuno ng panta ng katawan niya. Nakita rin namin siya pagsapit ng hapon dahil araw ng sahuran yon. Pumasok kami sa malaking bahay at nakita nga namin si Ma'am Lorna. Nakaupo sa sofa at panay ang kamot niya. Ayos lang po ba kayo? Nakikita mo naman Pato, di ba? Sa tingin mo ayos lang ako? Bawat minuto nagkakamot ako. Panay ang kamot nito sa braso at leeg. Tapos sobrang namumula yon. Nagpa-check up na po ba kayo? Abay syempre. Kaya lang palpak ang doktor. Wala naman daw siyang nakitang diferensya kung bakit nakangati ako ng ganito. Siya nga pala. Ito na yung sahod mo. Kinuha na lang ni Kuya ang sobre na inaabot nito. Saka tiningnan yon. Ma'am Lorna, bakit naman po kulang yung sahod ko? May ginawa kang hindi ko gusto kaya binawas ko. Sa susunod kasi, ayusin mo yung trabaho mo para okay tayo. Ano ba yan? Kati talaga, nakakainis. Bagsak balikat si Kuya nang lumabas kami sa malaking bahay. At nang makalayo kami, nag-usap kaming magkapatid. Ang sama talaga ng ugali ni Ma'am Lorna, no? Ayos naman yung trabaho mo dun ah. Hayaan mo na, Pia. Wala din naman tayo magagawa eh. Makakaalis din tayo sa kanila. Pero bakit kaya sila mga ganun, Kuya, no? Isa lang ang sagot dyan, Pia. Nagsisimula na yun si Annalyn. Nagsisimula na? Kinukulam na sila? Huminga lang ng malalim ang kuya ko. Pagdating sa bahay, may merienda na niluto si Ate Annalyn. Maaliwalas ang mukha niya at pinaghanda pa nga niya kami ng merienda ni Kuya. Nakuha ko na pala yung sahod ko, Annalyn. Pwede mo nang gamitin to para makatakas sa lugar na to kasama ang tatay mo. Ayaw mo na ako dito, Pato? Ha? Hindi naman sa ganun, Annalyn. Ang ibig ko sabihin kasi, wala kang kalayaan na makalabas dito sa araw. Kasi malaking tao ang kalaban mo. Paano kung malaman nila na buhay ka pa? Baka balikan ka pa ulit. Pero kapag tumakas ka, malaya ka na lumabas ng bahay, mapaaraw man o gabi. Ayokong umalis dito, Pato, hanggat hindi pa ako nakakapaghiganti sa kanila. Nakapagsimula na ako kaya itutuloy-tuloy ko na to. Magkita-kita na lang kami sa impyerno. Muling sumapit ang malalim na gabi. Naghahanda naman ang mag-ama na umalis. Ang totoo niyan, gusto kong sumama noon. Gusto ko kasing makita kung ano ba talagang ginagawa nila para makapangkulam. Gusto ko nga ding malaman kung si Mang Lito ba ay marunong din nun. Pero naisip ko na lang, siguro baka marunong din kasi nga tinuturuan niya si Ate Annalyn. At napapansin ko din sa kanya, kapag umaga lagi siyang umaalis. Alam ko kasi Sabado at Linggo ginagawa niya yon. Kaya sigurado ako, kahit may pasok ako, iniiwan niya si Ate Annalyn sa bahay mag-isa. Aalis po kayo ulit? Oo, Pia. Huwag kayong lalabas ng bahay ha. Baka kasi bumalik yung balbal eh. Tapos kayo yung saktan niya. Ate, ikaw po ba yung nangkukulam? Uy, Pia, yung bibig mo. Baka may makarinig sa'yo. Annalyn, pasensya ka na ha. Talagang makulit lang talaga to si Pia. Alam mo naman. Wala yun, Pato. Sige na, aalis na kami. Mag-ingat kayo dito ah. Umalis na naman sila. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Kuya dahil doon. Alam ko gusto niyang pigilan si Ate Annalyn, pero hindi niya rin ito kayang isumbong. Muli naman ay may narinig na naman kaming tunog ng mabangis na hayop. Nagkatinginan na naman kami ni Kuya. At sa pagkakataong yon, sumiksik ako sa kanya. Kuya, ayan na naman siya. Bakit ba nandito na naman siya?
Mamaya ako pa mapagbintangan na nagnakaw ng patay. Sumilip din kami sa bintana noon. Masyadong madilim sa bandang dulo, kaya hindi namin masyadong makita ang ginagawa ng balbal. Pero katulad ng naunang gabi na nandito siya, may dala na naman siyang patay. Halika na, Pia. Umalis na lang tayo dito. Saan tayo pupunta, kuya? Hindi ko alam. Sa bahay ni Kapitan. Basta kahit saan. Dinadala kasi ng basura ng hayop na yan ng likod ng bahay natin. Ang sakit sa ilong. Sa malaking bahay na lang tayo, kuya. Dahil sa sinabi ko, yun na lang din ang ginawa namin. Wala naman kasi talaga kaming mapupuntahan. Ngunit nang dumating kami sa malaking bahay, parang nagkakagulo sila doon. Nagsitakbuhan ng mga katulong palabas na nagsisigawan. Nilapitan namin ni kuya ang isa at nagtanong. Ang sabi naman ng katulong, minamaligno daw sila. Si Ma'am Lorna daw kasi, nababali ang mga binti na hindi naman hinahawakan. Dahil doon, pumasok kami sa gate. Pero sa bungad ng bahay, nagsisisigaw si Ma'am Lorna. Nang malapitan namin siya, ang paa niya ay parang inikot. Nasa likuran nito ang harap. Ma'am Lorna? Tulungan mo ako, Pato. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Gumagalaw ng kusa ang ilang parte ng katawan ko. Saksi ako kung paano umikot ulit ang paa niya. Napasigaw na ako ng malakas at napasubsob sa kuya ko sa nangyayari kay Ma'am Lorna. Napaatras si kuya ng pati kamay ni Ma'am Lorna. Nabali na. Kuya, anong gagawin natin? Huwag kang tumingin, Pia. Sinong gumagawa sa akin ito? Pato, tulungan mo ako. Paano, ma'am? Kinukulam ka po. Ano? Kulam? Sinong nangungulam sa akin? Ma'am Lorna, pasensya na. Wala akong kakayanan na iligtas ka sa ganyan. Pasensya na po talaga. Hindi ko na kaya, Pato. Sobrang sakit na. Kung kilala mo kung sinong gumagawa nito, Pato, pakiusap. Sabihin mo sa kanya na tama na. Mahirap po siyang pigilan, ma'am. Dahil sukdulan na hanggang langit ang galit niya sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Saksi po ko kung gaano siya nahirapan. Bago niyo siya ilibing ng buhay, Ma'am Lorna. Bakit mo ba kasi ginawa yon? Hindi mo kilala ang taong pinahirapan niyo. Bakit niyo yung ginawa sa kanya? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Sino ba kasi ang tinutukoy mo? Ako. Sabay-sabay silang napatingin. Mula sa kusina ay pumasok si Ate Annalyn. Nasa likuran niya ang kanyang kamay habang naglalakad ng dahan-dahan papalapit. Annalyn? Paano ako nabuhay? Simple lang. May nakakita sa ginawa niyo. Siya ang nagligtas sa akin. Utang ko sa kanya yung buhay ko. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nakapaghiganti sa inyo ng ganito. Kumusta? Masakit ba? Annalyn anak, patawarin mo na si Mama. Hindi kita ina. Wala akong ina na baboy. Wala akong ina na kayang ipahalay ang anak sa iba't ibang lalaki. Hindi tayo magkadugo, Lorna. At hindi kita kinikilalang ina dahil ang tingin ko sa'yo, demonyo. Pero syempre sa ngayon, mas demonyo ako sa'yo. Mas napahigpit ang yakap ko kay kuya nang marinig ko si Ate Annalyn. Kasi pati siya, nakakatakot na rin. Si kuya naman, dahan-dahang umatras. Kumusta naman yung anak mo? Nagustuhan niya ba yung bago niyang balat? Ano? Ikaw din ang may gawa nun? Sino pa ba sa tingin niyo? Siyempre ako. Dahil ako lang naman ang inilibing niyo ng buhay, di ba? Ako lang naman ang nilagyan niya ng maraming latay. Gumapang si Ma'am Lorna papunta sa paanan ni Ate Annalyn. Bali na ang isa niyang kamay. Kaya ang kaliwang kamay na naigagalaw pa niya, ang ginawa niyang panghawak sa paa ni Ate Annalyn. Patawarin mo ko, Annalyn. Oo, malaki ang kasalanan
kasalanan ko sa'yo. Nagsisisi na ako. Huwag mo lang akong patayin, pati ang anak ko. Nakikiusap na ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Ikaw pa talaga ang miganang makiusap sa akin ng ganyan? Sa tingin mo ganun lang kadali? Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa akin, Lorna. Yung napagdaanan mo, kulang yan. Dahil mas gusto ko pang maranasan yung naranasan ko. Yung nilibing niyo ko ng buhay. Umalis si Ate Annalyn matapos niyang tapunan ng masamang tingin si Ma'am Lorna. Iyak nang iyak si Ma'am Lorna sa sakit at napatingin naman ako kay Kuya. Tara na, Pia. Tulungan mo ako, Pato. Nakikiusap ako sa iyo, Pato. Pasensya na po, Ma'am Lorna. Gustuhin ko man tulungan ka, pero wala na akong magagawa. Kausapin mo siya. Alam kong makikinig siya sa iyo kasi gusto ka niya. Sige na, Pato. Wala na ang pagkagusto niya sa akin. Kasi mas nangingibabaw na ang galit niya sa inyo. Pasensya na po. Kasi kung tutulungan ko kayo, ako naman yung babalikan niya. Kaya hindi ko po yung magagawa, Ma'am Lorna. Tsaka kasalanan niyo po yan. Hindi sa akin nakasalalay ang kapatawaran niya para sa inyo. Kung hindi niya kayo mapapatawad, wala na po akong magagawa doon. Makikinig siya sa iyo, Pato. Nakikiusap ako sa iyo. Sige na, Pato. Magbabayad ako ng mahal. Babayaran kita. Bukod doon sasagutin ko yung pag-aaral ng kapatid mo. Sige na, Pato. Natahimik si Kuya na tila nag-iisip. Ang buong akala ko noon, interesado siya sa alok ni Ma'am Lorna. Pero nagsalita siya ulit. Hindi po nabibili ang tulong ko, Ma'am Lorna. Pagkatapos sabihin ni Kuya yon, tumalikod siya sabay akay sa akin. Habang naglalakad kami palabas ng bahay na yon, sumigaw si Ma'am Lorna. Hindi ako nagsisisi na pinapatay ko ang nanay mo, Pato. Matapos ko siyang pagkakitaan katulad ni Annalyn. Mga salot na ampon! Napahinto kami pareho. Napanganga ako at napatingala sa kuya ko. Anong sabi niya, Kuya? Anong sinabi mo, Ma'am Lorna? Ginawa ko din sa kanya kung anong ginawa ko kay Annalyn. Ako kasi ang anak pero mas mahal ng nanay ko ang nanay niyo. Kaya pinatay ko siya. Nilason ko siya. At para insultuhin siya, ginawa kitang trabahador ko. At ang pinapasahod ko sa'yo, kalahati lang. Magsisisi kang inamin mo yan sa akin dahil mas matindi ang paghihirap na mararanasan mo ngayon, Ma'am Lorna. Magbabayad ka sa ginawa mo sa nanay namin! Kunin niyo sila. Magbabayad ako ng mahal. Kunin niyo ang dalawang yan at ilibing niyo ng buhay, katulad ng nanay nila. Mas humigpit ang hawak ko sa kuya ko noon. Parang nababaliw na kasi si Ma'am Lorna. Tapos, may mga tao pa sa labas ng bahay. Ang mga katulong ay nandoon at takot na takot din. Sumigaw din si kuya kahit halata ang takot. Sige! Gawin nyo! Para maranasan nyo sitwasyon niya ngayon. Kinukulam niyang amo nyo kasi masama ang ugali niya. Mamamatay tao siya. At ngayon sinisingil na siya sa mga kasalanan na gawa niya. Kung susundin nyo siya, isang mangkukulam ang makakaharap nyo. At kahit ubusin nyo ang perang binayad niya sa inyo para iligtas sa sarili nyo, kulang yan! Umalis kami sa malaking bahay na yon. At habang naglalakad sa gilid ng kalsada, umiiyak kaming pareho ng kuya ko. Masakit na katotohanan yon para sa amin. Si nanay na lang ang meron kami noon, pero nawala pa sa amin dahil lang sa mga masasamang taong yon. Hanapin na lang natin si Ate Annalyn, Kuya. Sige, hanapin na lang natin siya. Bahala na kung madilim sa gubat. Ngunit nang mag-iba kami ng daan patungo sa kakahuyan, may narinig kaming tunog ng mabangis na hayop ulit. At napahinto kami ng kuya ko at may naamoy ulit kaming mabaho. Napakapit ulit ako sa braso niya at siya naman ay dahan-dahang humawak sa puno. At hinila niya ako ng dahan-dahan para magtago doon. Madilim, pero may konting liwanag pa rin na naibibigay ang buwan. Kaya may nakikita kami kahit paano. Kalaunan,
Ang tunog mabangis na hayop na yon. Napalitan ng isang pamilyar na boses. Umiiyak siya at ang amoy ay unti-unting nawawala. Tama na to. Paano ba matatanggal to? Hindi ko na kaya. Paano ba to? Ang hirap pigilan eh. Napahinto kami ng kuya ko. Takot na takot akong pinipiga ang braso niya para iparating ang ibig kong sabihin na si Ate Bambi ang naririnig ko. Ayoko na. Napapagod na ako. Gusto ko nang alisin to. Bambi? Ha? Sino yan? Kuya, bakit mo siya tinawag? Bato? Pia? Ikaw yung... Umalis na tayo dito, kuya. Pero kahit anong pilit ko kay kuya noon, sinisilip pa rin niya si Bambi sa isang puno ng kahoy. Nakita niyo ako? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naging ganyan? So, nakita niyo pala ako, Pato? Oo nga. Kaya nga tinatanong kita, di ba? Bakit ka nagaganyan? Hindi ko alam. Basta si Lola. Lola mo? Siya ang may gawa sa akin nito. May nilipat siya sa akin. Laway. Oo, laway. Tapos naging ganito na ako matapos niya mailibing. Lola mo? Aswang? Bakit? Hindi ba sinabi sa ni Annalyn? Buhay siya, hindi ba? Nakita ko kayo. Nakatira siya sa inyo. At kaya lang naman ako naging ganito. Dahil din sa kanya. Siya ang gustong gawin ng aswang ng lola ko. Pero ano? Pinatay mo ang matanda kaya sa'yo napunta yan. Ang bilis ng karma mo pala. Anong sabi mo? Huwag mo siyang sabihan ng ganyan, kuya. Paano kung maging balbal siya ulit tapos saktan niya tayo? Pues, hindi ako natatakot sa kanya. Pareho lang sila ng nanay niya. Mga masasamang tao. Huwag mo ako hintayin na saktan kita, Pato. Kayo na kapatid mo. Tumigil ka na hanggat mahal pa kita. Pucha, mahal mo mukha mo. Nakakadiri ka. Pati ba naman sa pagiging aswang, yung pinakadugyot pa rin yung naging uri mo? Tarantado ka, Pato ah. Ganito na nga naging buhay ko. Iinsultuhin mo pa ako? Humanda ka sa akin. Ikaw ang kauna-unahang buhay na kakainin ko. Huwag mo na nga sabing awayin, kuya eh. Tingnan mo, naging aswang siya ulit. Hindi ako nagsisisi sa mga sinasabi ko, Pia. Kailangan niya marinig yon. Tumakbo kami ni kuya at hinabol kami ng balbal. Tili ako ng tili at dahil mas mabagal ang takbo ko, binuhat niya ako. At siya ang tumakbo ng mabilis. Napunta kami sa mga puno na manipis lang ang dahon sa itaas, kaya makikita niya ang dinadaanan niya. Ibaba mo na lang ako, kuya, para hindi ka na mahirapan. Huwag kang papahuli ah. Uunahin ko yung kapatid mo. Subukan mo, Bambi. Pia, hanapin mo si Annalyn. Sabihin mo, isunod niya na yung baklang mabaho na to. Bilis! Ginamit ni kuya ang malaking puno ng kahoy na ikot-ikutan nila ng aswang. Ako naman, nagdalawang isip na sumunod. Pero naisip ko din, iiwan ko man o hindi ang kuya ko doon. Masasaktan pa rin siya ng aswang. Kaya tama siya. Kailangan kong hanapin si Ate Annalyn para makahingi ako ng tulong. Tumakbo ako, pero biglang sumigaw ang aswang. Sa tingin mo, hahayaan kitang bata ka? Bumalik ka dito, Pia! Takbo, Pia! Bilis! Kasalanan mo kasi to, kuya. Sinabi ko na sa'yo, wag mo nang awayin eh. Tili ako ng tili noon. Tawag ako ng tawag kay Ate Annalyn. Hindi ko alam kung nasaan sila dahil madilim talaga sa gubat at wala pang ilaw. Mang Lito! Ate Annalyn! Si Bambi! Aswang siya! Tulungan niyo po kami! Pakiramdam ko noon, hindi na lumalapat sa lupa ang mga paa ko sa bilis ng aking takbo. Rinig na rinig ko ang halakhak ng aswang na humahabol sa akin.
Mukhang masarap ang bata ah. Halika dito, Pia. Ate Annalyn, tulungan mo ko! Bigla akong natisod, nadapa ako, at lumakas ang halakhak ng aswang. Sigaw ako ng sigaw at naramdaman kong huminto siya sa tabi ko. Sobrang baho niya. Nasusuka ako at natatakot. Huli ka, Pia. San kaya mas masarap kang kagatin? Paa? Kamay? O unahin ko yung mga mata mo? Huwag mo ako sasaktan, Ate Bambi. Bumalik ka na sa pagiging tao. Ang pangit mo tingnan kapag balbal ka eh. Natatakot ako sa'yo. Mas maganda ka kapag ikaw si Ate Bambi. Huwag mo ako inuuto. Babalik ako sa pagiging tao kapag nakain ko na kayo ng kuya mo mayabang. Akala niya siguro sa sarili niya, napakagwapo niya. Naramdaman ko ang mahaba niyang kuko na dahan-dahan niyang iginuguhit sa braso ko. Nananayo ang balahibo ko sa takot. Nilakasan ko pa ang pagsigaw at iyak habang ang aswang tawa lang ng tawa. Layuan mo kapatid ko, Bambi! Biglang may narinig akong tila pinalo. Naramdaman ko din na natumba ang aswang at mabilis akong hinatak ni kuya. Halika na, Pia! Bilis! Ngunit nang patakbo na kami, biglang natumba si kuya at pagtingin ko sa kanya, hawak ng aswang ang paa niya. Halika dito, Pato! Namiss kita! Alam mo ba yun? Kuya! Umalis ka na! Hanapin mo si Annalyn! Ano ba, Bambi? Bumalik ka sa pagiging tao! Sinuntok siya ni kuya sa muka 2 beses habang sumisigaw. Minura niya ito ng kung ano-anong masasamang salita. Sige na, Pia! Takbo na! Takot man ay ayaw kong iwan si kuya sa ganong sitwasyon. Pero kailangan ko yung gawin. Biglang naramdaman kong tumilapon ang aswang. Parang may humagis dito. Nagulat ako. Pati si kuya nagulat din. Ha? Anong nangyari? Bango na, Pato! Umalis ka na dyan! Sobrang pasasalamat ang naramdaman ko nang marinig ang boses ni Ate Annalyn. Mabilis akong tumakbo papunta kay kuya at inalalayan siyang tumayo. Dura siya ng dura at naduduwal sa sobrang pandidiri at hinubad pa niya ang damit niya sa bayhagis. Puno kasi ito ng laway na amoy formalin pa. Annalyn, si Bambi ang aswang na yan. Nakuha niya sa lola niyo. Nasabi niya na para daw sa'yo. Walang kahit sino talaga sa malaking bahay na yun ang may magandang hangarin sa akin. Alam kong may gagawin sa akin nun si Lola Asuncion. Kaya sinadya kong si Bambi ang makapasok para siya yung makakuha ng kung ano man yun. Hindi ko akalain. Pagiging aswang pala yung ibibigay niya. Wala akong ideya na aswang siya. Pero may kutob lang ako na hindi talaga siya tao. Pinalalo mo pala ang lahat. Paano ka ba kasi nakahon sa ukay? Dapat namatay ka na eh. Walang iya ka. Pamilya niyo ang walang ya, Bambi. At hindi ako ganun kadaling patayin. Nagkamali ka lang kasi ng pagpili ng lugar ng paglilibingan sa akin. Salamat nga dito kay Pato dahil hindi siya naging duwag na iligtas ako. Dahil kung hindi niya ginawa yon, hindi tayo magkalaban ngayon. Magsasalita pa sana si Ate Bambi. Ngunit katulad ni Ma'am Lorna, biglang naging bali-bali ang mga buto nito. Napatingin kami ni Kuya kay Ate Annalyn, ngunit wala siyang ginagawa. Pero nagagawa niyang sakta ng aswang ng ganon. Ano nangyayari? Ano to, Annalyn ha? Totoo mang kukulam ka? Hindi tatalab sa iyo ang kubulam ko kapag nasaan yung aswang ka. Pero ang barang, oo. Barang? Isang mambabarang ang lola ko, Bambi. Nang hindi makaya ng aswang ang pagkakabali-bali ng katawan niya, bumalik ito sa pagiging normal na Bambi. Tama na, Annalyn. Ang sakit na. Katapusan mo na, Bambi. Magsama kayo ng nanay mo sa impyerno. Anong ginawa mo kay Mama? Pinatay siya ng lola ko. At ikaw na ang susunod.
Saksi ako kung paano nalugmok ang nagkandabali-baling katawan ni Bambi habang pinapanood lang namin sa ilalim ng sinag ng buwan. Ni hindi man lang niya nagawang umatake noong nasaan yung aswang pa lang siya. Nang mamatay si Bambi, dinala kami ni Ate Annalyn sa kinaroroonan nila. Isang matanda ang nakaupo sa gitna ng pinabilog na mga bato. May hawak na manika at mga kandila sa harapan niya. Maya-maya ay huminto ito at saka inikot ang paningin sa buong paligid. Naroon din si Mang Lito na nagbabantay. Ayos lang ba kayo? Pasensya na, hindi ako makalis dito para protektahan kayo. Ayos lang ho kami, Mang Lito. Salamat po pala sa inyo. Lola, mga kaibigan ko po. Si Pato at saka si Pia. Hindi nagsalita ang lola niya. Tumayo lang ito at tinapunan lang kami ng tingin. Nanay siya ng nanay ko. Tinawagan siya ni tatay nang nakita niya ako. At sinabi ni tatay na may gusto kong gantihan. Pumunta siya dito para siya yung gagawa ng ritual. Dahil hindi pa kasi ako lubos na magaling sa ganito. Ganun ba? Saan siya nakatira dito? Sa bayan, umupa lang siya ng kwarto doon. Tapos tuwing may gagawin kami, dito lang kami nagkikita-kita. Hindi na namin sinabi sa inyo yung tungkol sa kanya kasi baka mas lalo kayong matakot sa akin. Napapansin ko na kasi yun, Pato. Hindi naman sa takot. Isang pagpatay at pagpapahirap din kasi ang ginawa nyo. Pero naintindihan naman kita, Annalyn. Mas ngayon ko napatunayan na masama talagang tao ang pamilyang yun. Higit pa sa masama. At saka salamat kasi dahil sa'yo, patay na rin ang totoong pumatay sa nanay ko. Pumatay sa nanay mo? Oo, inamin sa akin ni Ma'am Lorna na siya yung pumatay sa nanay ko. Maraming salamat, Annalyn Kundi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa aming magkapatid. Ginawang basurahan ng balbal kasi yung likuran ng bahay namin Di umalis na tayo doon. Lumipat na lang tayo sa ibang lugar na walang mga taong katulad nila. Aalis tayo? Magkakasama tayo? Oo. Ayaw mo ba? Gusto ko. Tulad nga ng sabi ni Ate Annalyn, umalis kami. Tumungo kami sa syudad. Bale, kaming 4 lang po ang magkakasama. Ang lola ni Annalyn sa ina, bumalik din yon sa kung saan man siya nanggaling. Sa huli po, naging mag-asawa din ang kuya ko at si Annalyn. At tungkol sa pagiging mangkukulam niya, hindi naman niya tinuloy ang pag-aaral niya sa bagay na yon. Sa ngayon po ay nagkaroon na rin ako ng asawa at 2 anak. Puro lalaki. Si kuya naman po, 5 ang mga anak nila ni ate. 3 lalaki po at 2 babae. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Flor. At maraming salamat po sa pagbabasa nito sa inyong channel.